banal sa panalangin ng aming pundit. Minamahal at buting Evangelista, Wilson Almeida, the end-time prophet of the loving days, Jesus. Hallelujah. Patuloy niyo po kaming samahan, pagpalain na Panginoon. At bago po ang aming pag-aaral ng Bahaghang Kaligtasan, patuloy po kami nagsusumamo. Hindi po kami ng kapatawaran sa inyo po kami nasumpungan sa aming mapagkakamali, aming mapagkakasala, mapagod po namin nabantayan. Hallelujah! At pinapasalamatan ka namin, malapay ng Isus sa araw pong ito, aming naisagawa, malapay ang pananambahan, napapurihan ka namin, malapay noon. Maraming salamat, hallelujah, sa pagkilos ng iyong banal na presensya at kundi po sa Bahaghang Kaligtasan. Malapay noon, hal na aming pag-aaralan, gamitin niyo po na lumbat pagpapala ang lingkod sa ganaapong wala kong magagawa. So kami maasa malapay noon, ikaw po maglagay ng mga hallelujah salita, malapay noon na ating sasambitin, Diyos, lagipan niyo ng kapangyarihan, pag-ibig ko, Diyos. Ito po sa madalangin namin, sa matamis ang makapangyarihan pangalan ng Jesus, sabay-sabay namin sinasaway, O Diyos, ang lahat ng uri ng mga hadlang, hindrances, ang bilipan doubt, kasahod right now, in the mighty name of Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po mga minamahal, tuloy-tuloy na po tayo. Patuloy po natin ipinapabot ang mataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, at pagdakila sa banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Jesucristo, at dobling paggalang po sa ating minamahal at buting Evangelista, Wilson Almeida, and a blessed memory and teaching of our honorable St. Pastor Linas Almeida, ating beloved Mama Bill, at sa kanila po mga beloved children. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kapatiran, ating mga kapamanggagawa, kapamangaral, at sa ating mga awit, mga manutog, sa ating mga kapatiran, at sa aming mga kapamanggagawa na naabot po ng banal na gawain ng ating malapay noon sa iba't ibang lugar po ng ating pong bansa na naroon po mga minamahal yung ating mga banal na gawain. At salamat sa ating malapay noon na patuloy po ang mga tagumpay ng mga banal na gawain ng ating malapay noon sa ibayong dagat. Tayo po mga minamahal ay magbukas ng ating mga Biblia at isulat niyo po, at ito po ay ating pong pag-aralan upang tayo po ay patuloy na makapagpabot ng pasasalamat at pagdakila sa banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. Basahin po natin ang unang Korinto, Kapitulo 2, talatang 4 at talatang 5. 1 Corinthians chapter 2, verse 4 and 5. Dito po namin naman sa aklat ng mga unang taga-Korinto, Kapitulo 2, verse 4 hanggang 5. Sasabi po dito, ang aking pananalita at ang aking pangaral ay hindi sa mga salitang pangikayat ng karunungan, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan. 5. Upang ang inyong panampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon, at ang Diyos po ang magpala at magbasbas ng kanyang banal na salita. At mga minamahal, bilang mga tunay na Kristiyano, nakita natin mga minamahal at napatunayan natin ang pagkilos ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon sa ating buhay. Kaya totoo po at tunay ang Biblia na lumalakip ang kapangyarihan. Hindi lang po mga minamahal sabi nito, hindi lang sa salita. Ang sabi, at ang aking pananalita at ang aking pangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi ng patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. So lahat po mga minamahal na itinuro sa atin ng ating beloved honorable parents in the Lord ay may lakip na kapangyarihan. Kapangyarihan, mga pagpapala, mga himala, at pagpapagaling ng
ating dakilang Diyos. Hindi katulad, mga minamahal, sa ating pong nakagisdang pananampalataya, na bagamat naririnig natin, mga minamahal, ang mga aral, mga turo, ngunit hindi lumakip ang kapangyarihan. Hindi lumakip, mga minamahal, ang mga himala, ang pagpapagaling, ang mga pagpapala. Kundi naroon po, mga minamahal, tayo po ay punong-puno ng karamdaman. Bagamat tayo noong araw ay may tinatawagang Diyos, ngunit nananatili ang karamdaman, nananatili ang bisyo, walang kagalakan, walang kapayapaan, walang katiyakan kung saan ang tungo ng ating buhay. Ngunit ngayon, tayo po ay nagpupuri, tayo po ay nagpapasalamat, at patuloy tayong sumasamba sa ating mahal na Panginoon dahil ating nasumpungan, ating po mga minamahal na kita kung paano po kumilos ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Nung ating makilala ang ating mahal na Jesucristo sa pamamagitan ng ministeryo ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang ating mga sakit, ang ating mga karamdaman, ating nakita, mga minamahal, kung paano po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon ang ating buhay nung araw na magulo, nung tayo po ay narito na, mga minamahal, sa tunay at totoong gawain ng ating mahal na Panginoon. Nagkaroon ng pagbabago ang ating buhay, nawala ang mga bisyo, nawala ang masamang ugali, nagkaroon ng kapayapaan, nagkaroon ng kagalakan ang ating mga puso at isipan. Nawala yung ating pag-aalinlangan, mga minamahal. Nagkaroon tayo ng katiyakan kung saan po tayo, mga minamahal, tutungo. Kaya ang Biblia, mga minamahal, ay makapangyarihan. Ang Biblia, mga minamahal, na inanoint ng mga sinalita ng ating mahal na Panginoon ay totoong nagaganap, totoong lumalakit, mga minamahal, sa mga sumampalataya, sa mga sasampalataya pa, sa mga maniniwala pa. Kaya nung tayo po ay sumampalataya, nagtiwala at tumanggap sa ating mahal na Panginoon, ito tayo, mga minamahal, patuloy nating pinapupurihan, pinapasalamatan ng ating dakilang Diyos dahil alam natin ang Biblia ay salita ng Diyos na lakip ang kapangyarihan, lakip ang pagpapala, lakip ang himala, lakip ang pagpapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi lang po sa ating bansa, mga minamahal, na ipapangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan, kundi ito po'y lumalaganap ng mga minamahal sa iba't ibang lugar ng bansa. Dahil ito'y makapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Kaya nga po, nung ating iwanan ng mga minamahal, ang katuruan ng tao, ang reliyon, ating natanggap ang masaganang pagpapala ng Diyos. Ang awa ng Diyos, ating natanggap ang kanyang kagandahang loob, ating natanggap, nariyan, mga minamahal, di mabilang ng mga pagpapala dito, mga minamahal, sa mundong ating ginagalawan. At hindi lamang po iyan ang pangako ng Diyos, hindi lang po kagalingan ng karamdaman, hindi lang po mga pagpapalang pinansyal, material, kalusugan sa pisikal, hindi lang po mga buhay dito, mga minamahal, kundi ang langit at plus buhay na walang hanggan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakapalad po natin, napakaswerte po natin. Dahil hindi na kagaya nung araw, pagdating po ng mahal na araw, anong ginagawa natin? Tayo po ay nagpipenitensya. Ang iba naglalakad ng walang suot na mga sandals o sapatos para maipakita sa Diyos ang kanyang masibuyang pagsisisi, yung kanyang taus-pusong
pagsisisi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung iba, nagpapapako pa sa krus. Yung iba, mga minamahal, pinapalo ang sarili. Pinahirapan ang kanilang sarili. Yung iba, hindi kayo magpeditensya kasi may mga edad na eh. Nagpapabasa na lang sila. O kaya nagpapadasal. Mahirap eh. Pero lahat ng yan, mga minamahal, kung ating po, mga minamahal, babasahin sa Biblia, ito po ay wala sa Biblia. Hindi sinabi ng ating mahal na Panginoon, ang tao ay magpapako sa krus. Hindi sinabi ng ating mahal na Panginoon sa Biblia na siya ay magpabasa, magpadasal. Hindi sinabi ng ating mahal na Panginoon na tayo ay magrosaryo. Anong sabi ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal? Gawin na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Na tao ayaw niyang mapahamak. Mahal ng ating malapin ang tao. Bakit ka pa maghihirap? Bakit ka pa magpenitensya? Mahal ka ng Diyos. Ang nais lamang ng ating mahal na Panginoon, sumampalataya ka lamang. At ikaw ay ililigtas ng Diyos. Manampalataya ka, tanggapin mo ang ating mahal na Panginoon, at kung tayo po ay taus-puso na magsisisi, tatalikdan ng kasalanan, hindi na babalikan, mga minamahal, ang Diyos ay mapagpatawad, at higit, ang Diyos ay pag-ibig. Sa Book of John chapter 3 verse 16, doon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan upang ang sino mang sasampalataya maniniwala, hindi mapahamak, kundi bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tao, mga minamahal, tingnan natin, kamustahin natin. Diba? Hindi naman natin sila pinapakailaman, ngunit ipinapahayag natin yung tama. Dahil mali yung kanilang ginagawa pagkatapos magpenitensya, pagkatapos magdasal, anong ginagawa? Gusto magbago, sugarol, di ba? O, lasinggero, magpenitensya, after na mahal na araw, pagkatapos na mahal na araw, pagkatapos magpenitensya, balik na naman sa kasalanan. Kaya totoo ang Biblia, para silang aso. Diba? Ano yung aso? Pagkatapos sumuka, after nun, mga minang pag-alis, babalik yun, kakainin uli. Katulad din ng baboy. Pagkatapos mong linisan, paliguan, nagdudumi na naman yun, babalik na naman sa dumi. Ganun ang tao na nasa reliyon. Pag wala kay Kristo. Yeah? Walang pagbabago. Totoo po yan. Kaya nga sabi, mga minamahal, huwag tayong gagawa. Anong ginagawa ng tao? Magputol, mga minamahal, ng puno. Puno ng mangga, puno ng santol, di ba? Kortehan, lagyan ng kamay, lagyan ng mata, lagyan ng ilong, lagyan ng tenga, lagyan ng bibig, lagyan ng paa, di ba? O isabit na sa dingding, o sambahin na, yukuran na, o tawagin ng Diyos. Pero yun ay kahoy. Anong tatawagin? Si Jesus Christ daw. Galing sa puno ng mangga, puno ng santol. Hindi papayag ang Diyos. Baka sabihin ng malapay nun, ano ko, puno ng mangga? Gawing Diyos? Puno ng santol? Puno ng bayabas? Kaya ang Diyos, hindi po rebulto. Amen? Hindi Diyos-Diyosan, hindi kahoy, hindi bato. Ang Diyos ay nasa langit. Ang Diyos ay Espiritu. Hindi nakikita, hindi nahawakan, ngunit nararamdaman. Amen? Katulad ng hangin. Kaya tingnan niyo po, tingnan natin, kamustahin natin ang tao. Walang pagbabago. Katulad natin nung araw, wala tayong pagbabago dahil sumasamba tayo sa mga ribulto, sa mga Diyos-Diyosan. Amen? Na hindi tunay na Diyos. May mata hindi makakita. May kamay hindi makahawak. May paa hindi makalakad. May labi hindi makapagsalita. May mata hindi makakita, mga minamahal. Anong tawag doon? Patay na Diyos. Pero nung makilala natin ang ating mahal na Panginoon, hindi siya ribulto, hindi siya Diyos-Diyosan.
Ang Diyos pala'y buhay na sa langit. Espiritu. Nagbago ang ating buhay. Gumaling ating karamdaman. Amen. Nagkaroon tayo ng kapayapaan, kagalakan. Salamat sa Diyos. Salamat sa mga turo at inaral ng ating beloved parents in the Lord. Kaya tayo po mga minamahal ay walang pag-aalinlangan. Bakit ganun na lamang ang ating pong pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos dahil nasumpungan natin. Amen. Ang buhay ng Diyos na pakabait nasa langit. Magbabago ka. Pagkatapos magbago, gagaling pa ang iyong karamdaman, walang kagastos-gastos. Ang tao, napakaraming mga Diyos na tinatawagan. Sa dami ng Diyos, mga minamahal, pati si Santa Claus, tinatawagan. Gagaling na ang karamdaman, pero wala pa rin kagalingan. Naubos na ang kayamanan, wala pa rin kagalingan. Dahil ang kasalanan, mga minamahal, ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Paano gagaling, mga minamahal, ang karamdaman? Magsisi, tanggapin ang ating mahal na Panginoon, sambahin sa Espiritu at katotohanan. 100% gagaling ka ng mga sakit karamdaman. Katulad natin, nagsigaling ang ating mga karamdaman. Amen? Kaya, napakaswerte po natin. Sabi ng 1 Corinthians, chapter 12, verse 28, maraming naniniwala sa mga turo ng tao. Ano bang nilagay ng ating mahal na Panginoon? Apostol, guro, ministro, propeta. Amen. Wala nang pari. Bakit? Dahil hindi sila nagtuturo ng tama. Ang turo nila, papuntang impyerno. Pero ang tinuro ng ating beloved parents in the Lord, ating mga pinapangaral mga sa ministeryo ito, patulong langit. Para ang tao hindi mapahamak, magmana ng buhay na walang hanggan. Basahin po natin mga minamahal, unang Korinto, kapitulo 12, talatang 28. Sa aklat ng unang taga-Korinto, kapitulo 12, ang talata 28, at ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-una ay mga apostol, ikalawa ay mga propeta, ikatlo ay mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Amen. Yan, purihin ng ating malapay. Ano po ba ang nilagay ng ating mahal na Panginoon? Kasi lahat nagsasabi, mga minamahal eh. Kaya sa katotohanan, sila. Lahat. Kaya malilito ang tao. Matuturete ang tao, mga kakaisip. Sino ba ang nasa katotohanan? Kasi lahat nangangaral. Lahat nagpapahayag ng katotohanan. Kaya di alam kung sino ang nasa katotohanan. Di ba? Pero tayo mga batid, dapat manayan na natin ang tunay at totoong gawain ng Diyos. Ang ministeryo ito ng Jesus Man Crusade International Ministry ay nasa buong katotohanan dahil lumakip sa atin mismo ang himala, ang pagpapagaling. Amen. Narito ang propeta ng ating mahal na Panginoon. Guro na nagturo sa atin, walang labis, walang kulang, mga minamahal. Walang dagdag, walang bawas. Itinuro sa ating mga minamahal ang tamang paraan ng paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Hindi tayo tinuruang magpinitensya. Amen. Bakit ka pa maghihirap? Ito ang paraan, mga minamahal, ng ating mahal na Panginoon dahil ang gusto ng Diyos, guminahawa ka sa lahat ng bagay, physically, lalo tigit sa espiritual na pagpapala. Bakit mapapahirapan ang iyong sarili? Ang Diyos naman, mga minamahal, ay sagana sa pagpapala. Amen. Kaya may daan na tila matuwid sa tao ang dulo ng kapahamakan. Kaya ipinapahayag na natin, mga minamahal. Bakit ang tao, mga minamahal? Sabihan mo na, subukan nyo. Subukan nyo. Dumalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Ang Diyos dito nagpapagaling, ayaw nilang subukan. Sinasabi na natin, subukan nyo, walang mawawala sa inyo. Kundi magkakaroon pa kayo. Ano yun? Pagpapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Walang mawawala sa inyo. Anong mawawala? Karamdaman.
sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, lahat ng mga sakit, mga karamdaman sa ministeryo ito, mga wala ng pag-asa sa ospital, matapang nating inaanyayahan yung ating mga kababayan, mga tinaningan na ng doktor, mga inayawan na ng doktor ng ospital, inaanyayahan natin dito, dadalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon, pagalingin sila ng Diyos. Bakit natin matapang na inaanyayahan yung ating mga kababayan na wala ng pag-asa sa ospital, sa mga doktor, sa mga albularyo? Dahil mismo tayo, napatunayan na natin mismo sa ating buhay. Ang Diyos dito, walang pag-aalinlangan buhay. At totoo, purihin ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang tao po kasi, to see is to believe. Pero kung ating pag-aaral ang Biblia, gusto ng Diyos, amen, believe muna tayo. Maniwala muna tayo bago natin makikita ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya meron po mga sa Biblia, yung babaeng 12 years na inaagasan, narinig niya lamang ang ating malaking nagpapagaling. Naghihimala. Kaya nung narinig niya, andun ang ating malapay nagpapagaling, sabi niya, pupuntahan ko ang mahal na Panginoon. Sabi niya, mahipo ko lamang ang laylayan damit ng ating mahal na Panginoon. Alam ko, gagaling ako. Sabi niya yun, mga minamahal. Kaya nung makita niya ang ating malapay nandoon, nandun siya, mga kapatid, nangangaral, naghihimala. Pinuntahan niya ang ating malapay, napakaraming tao. Nakisiksik siya rin. Nandun na siya, mga minamahal, malapit sa ating mahal na Panginoon, himipo niya yung laylayan ng damit ng ating mahal na Panginoon Kristo. Instant, pinagaling siya ng ating mahal na Panginoon. Amen! Kaya sabi ng ating mahal na Panginoon, siya'y pinagaling ng kanyang pananampalataya. Kaya kapag ang tao ay nanampalataya, katulad natin, nung tayo sumampalataya, naniwala sa salita ng ating mahal na Panginoon at tanggapin ng ating mahal na Panginoon, anong ating natanggap? Masaganang pagpapala. Gumaling yung ating mga sakit. Gumaling yung ating mga karamdaman. Mga ketong, cancer, leukemia, diabetes, leprosy, AIDS. Wala nang pag-asa, mga karamdaman, sakit, cancer, mga minamahal. Dito, mismo, pinagagaling ng ating mahal na Panginoon. Amen! Para nilalaw lamang sa harapan ng Diyos ang mga sakit na yan kung ang tao ay lalapit at sasampalataya at maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya mga kapatid, sabi nga po ng Biblia, na tayo po ay napakapalad, kaya nga mapapalad, mga minamahal, may magandang kalooban. Di ba? Mapapalad yung mga patuloy naglilingkod sa ating malpay, makikita nila ang kaharian ng Diyos. Makikita nila ang ating pinakamamahal na Panginoon mukhaan. Huling talata, mga kapatid, sa Efeso Kapitulo 5, talatang 27. Dito po namin ang mga saklat ng mga Efeso, Kapitulo 5, versikulo 27. Upang ang iglesia ay mayarap sa kanyang sarili na mananghati, na walang binis o kulugot o anumang gayong bagay, kundi ito ay narapat maging banal at walang kapintasan. Amen. Yan. Kaya tingnan niyo po ang tao, mga minamahal. Gustong bumait, ngunit di nila magawa. Bakit? Wala silang Kristo eh. Di ba? Wala silang Kristo, wala silang Diyos, wala silang Espiritu ng Diyos, walang pagbabago. Kaya hindi nila magawa. Pero tayo, nung tanggapin natin ang ating mahal na Panginoon, dumakip sa atin ang kanyang banal na Espiritu, magawa nating magbago dahil sumaatin ang Espiritu ng Diyos na siyang tumutulong sa tao upang magbago. Amen. Ano pang sabi nila, mga minamahal? Sa langit, wala nang beer. Wala naman talagang beer doon, walang bisyo doon. Amen? At walang sabong doon. Sabi ng mga sabongero, malalangit ako kasi San Pedro sabongero. Kailan naging sabongero si Pedro? Ginawa nilang literal. Kasi si Apostol Pedro, pinagkaila niya,
nagkaila niya ang ating malapay ilang beses. Diba? Sa pamagitan ng pagtilaok. Nalaman yun sa pamagitan ng pagtilaok ng manok. Kaya sabi nila, may si San Pedro sabongero. Kaya mga sabongero, akit sa langit, walang pupuntang mga sugarol doon. Mga may bisyo, hindi pupunta roon, mga batid. Dahil ang aakit sa langit, sabi rito, ay mga binanal, mga nilinis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi rito, upang ang iglesia ay mairap sa kanyang sarili na walang namalwalhati, na walang dungis o kulubot ng anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Amen. Pwede po ba tayong pumalakpak sa ating mahal na Panginoon? Diba? Nung araw, marami tayong bisyo. Marami rito, smoke belcher. Parang smoke belcher. Bakit? Walang tigil kasi sigarilyo. Chain smoker. Iba't ibang mga sigarilyo. Diba? Parang tambucho. Usok dito, usok dyan. Ubus na baga, sigarilyo pa rin ang tao. Walang pagbabago. Hindi kaya magbago. Dahil wala sa taong pagbabago. Nasa Diyos ang tunay na pagbabago. Kaya salamat sa Diyos, salamat sa ating mahal na Panginoon. Tayo binago ng Diyos, wala ng bisyo, wala ng karamdaman, wala ng masamang ugali, wala na yung mga gawang makasalanan. Ngayon mga kapatid, ginagawa na natin ang ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga marami nagtatawa Di ba? Sabi nila, ano ba yan? Lagpas-lagpas na kayo sa langit. Walang problema. Kahit lagpas-lagpas pa tayo sa langit, bumagsak man tayo, langit pa rin. Pero ang tao, hindi nakaabot sa langit. Kaya pagbagsak sa impyerno. Amen. Kaya nagtatawa sila. Anong pinagtatawanan nila? Yung kanilang kawalan ng kaalaman. Di ba? Yung ginagawa natin, makita natin, mahabang buhok sa mga kababaihan, mahabang kasuotan, nasa Biblia yan. Di ba? Bakit sarili yun? Tignan natin. Legal na ang pag-aasawa ng lalaki sa lalaki. Diba? Sino nagpapauntulot niyan? Sa ibang bansa, reliyon. Malaking reliyon. Ang pumapayag yan. Amen. Babae sa babae, pwede na ikasal. Sa Biblia, mga kapatid, wala yun. Gawang kasalanan yun. Diba? Ang ginawa ng Diyos, lalaki at babae lang. Kaya, pinagpala ang ating mga kababayan dahil marami rito, mga tomboy, ginawang tunay na babae ng Diyos. Mga bakla, binago ng ating malapang ginawang tunay na lalaki ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga batid, tayo po'y pinagpala, walang kalugihan, mga minamahal. Amen? Ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. May pagsubok man, ngunit ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. After the trials, makita natin mga batid, ang Diyos ay mapagpala, ang Diyos ay mapagbiyaya. Pagkatapos ng trials, pagkatapos ng mga pag-uusig, after ng mga minamahal, tanggapin natin ang masaganang pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Pagdating ng mga batid, wala ng karamdaman, wala ng kamatayan, wala ng pagsubok, dahil dito lamang yan sa lupa. Pagdating natin sa langit, everlasting life. Amen? Ating makakamit mismo mukhaan, makikita natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi, sino hindi maglilingkod sa Diyos? Amen? Magpatuloy tayo. Sabi nga, pag aalis ka pa, mga minamahal, saan pa tayo pupunta? Wala na tayong ibang pupuntahan. Ito lamang, mga minamahal. Amen? Ang 100% na nakakasunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sa iba, walang ikapo, handog lang. Dito, may ikapo at handog. Kaya maraming mga pinagpapala ang mga mananampalataya. Marami ang mga pinagpala mga Kristiyano dahil hindi lang sa pagbibigay, hindi lang sa kabanalan, hindi lang sa pagdalo, hindi lang po sa pag-aayuno. Nariyan mga kapatid, nagpupuri tayo araw at gabi dahil ating patuloy na kinakausap ang ating mahal na Panginoon. Kaya kapag ikaw'y lagi nagpupuri sa Diyos, nakipag-ugnayan sa ating mahal na Panginoon, mararamdaman natin mismo
sa ating buhay ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Katulad ngayon, mga minamahal, diba? Kanina lamang po, ating naramdaman ang kanyang matamis na presensya hanggang sa mga oras na ito. Kaya salamat sa Diyos, magpatuloy tayo, huwag tayong hihinto, huwag tayong susuko dahil malapit na ang ating katubusan. Pagdating ng ating mahal na Panginoon, doon na tayo muling magkita-kita at magsama-sama sa piling ng ating mahal na Panginoon sa kanyang kaharian sa langit. Palapakan natin na malakas na palapakang Diyos. Tayong lahat ay umawit, magburi sa ating mahal na Panginoon.